afternoon at good evening. Kung saan man po tayong mga bansa, ako po ay magbibigay lang ng isang reaksyon dito sa isang sponsor na napakamata pobre, no? Sobrang mata pobre at deserve po ninyo, madam, ang makakuha ng mga basher, no? Kasi nga po sa ugali ninyo, sa inaasal po ninyo, at deserve din syempre ng ating pugong biyahero na isa sa mga good Samaritan at isa sa mga #1 charitable dito sa ating bansa na si Pugong Biyahero na makakuha ng sympathy sa aming mga reactors. Kaya ito pong aking reaction dito sa matapobreng sponsor na to, no? Na akala mo naman kung sino. At alam nyo guys, nagkaroon na po ng live reaction at apologize si Pugong Biyahero dito kay Madam Matapobre, pero hindi pa rin acceptable ni Madam Matapobre itong paghingi ng apologize ng ating isang butihing charitable na si Pugong Biyahero. At sabi nga at pinaliwanag nga ni Pugong Biyahero kung bakit hindi agad na nakuha o hindi agad na buksan ang kanyang box, kasi nga po marami po kasing mga ginagawa si Pugong Biyahero at hindi lang po itong si Madam Matapobre ang kanyang kausap sa pagcha-charity. Marami pong tinutulungan at marami pong mga sponsor na gustong magbigay, pero bukod tanging itong Matapobre na sponsor na to ang grabe kung makapanglait, makapanghusga, no? Lalo na sa ating mga kababayan na porpis at sa mga mahihirap na tao at kung ano-ano pang mga pinagsasabi niya. Nga guys, ito pong reaction ko rito sa matapobreng sponsor na to. Na binigyan nila ng Malaysia yung padala ko. Think about that. Di ka masaktan, di ka nasaktan kung mabasa mo lang. Kasi nga sabi ko, military kami eh. Madam, hindi po kayo mabibigyan ng Malaysia kung hindi po kayo nakapagsalita ng hindi rin maganda. Alam nyo po, sa lahat po na ng mga nagbibigay, no, na mga sponsor, any kind na mga gamit na ibinibigay nyo po doon ay, at nilalagay ninyo doon sa box na yon, ay acceptable po yan ng mga tao rito sa Pilipinas. Pero syempre, be humble naman talaga, maging be humble naman. Hindi mo kailangan magsalita ng kung ano-ano at pagbintangan mo ang grupo ni Pugong Biyahero na sabihin ninyo na sila ay nagnakaw o ninakaw ang package ninyo. Madam, dapat man lang ay nagtanong muna kayo sa custom kung ito ba ay nakarating na kay Pugong Biyahero o hindi. Kaya kung nakarating man kay Pugong Biyahero, give a little time kung paano maano yung package ninyo. Hindi yung porket sinabi ninyo na oh, may package ako, nandyan na yung package ko, paki-check. Madam, hindi lang po kayo ang katransaksyon ni Pugong Biyahero sa kanyang community. Marami po yan, no? At iniisa-isa po yan. Kung sino ang nauna, siyempre yun po ang uunahin. Alangan naman kayo po ang nahuli, kayo pa rin ang uunahin. Mali po yun. Dapat mauna kung sino ang nauna. At kayo po, dapat maghintay naman po kayo. Hindi naman po agad-agad, no? Agad-agad na pag sinabi oh, andyan na yung package ko, pakitingin. Hindi lang po isang package ang laging dumarating kay Sir Paul. Marami po, no? Marami. Kaya deserve ninyo talaga na mabash po kayo kasi sa ugali ninyo. Ang daming di ba, sa military all over the world merong Di kami pa naman, kaya nga naikot po ang mundo eh. Ngayon nalaman na ninyo. Demo, pati ba mga military, pati pag-ikot mo sa mundo, ikukwento mo na ang layo-layo naman po sa issue. Ang issue po rito ay yung package po, hindi po yung pag-around the world ninyo. At hindi rin po yung status ng trabaho ninyo. Kaya nga naikot ko na halos ang mundo dahil nga sa trabaho namin. I'm proud that to become a part of this society. I'm proud to become a part of military. Yes, you should too, na maging proud ka sa iyong naging successful na buhay. Pero ang manlait sa kapwa ay hindi po kaaya-aya. Ang manghamak at mga manlibak sa kapwa ay hindi po kaaya-aya. Hindi po gawain ng isang matinong Kristiyano po yan. Military, you sleep
Tama mo, pati mga kapatid mo na wala namang kinalaman dito sa issue, idinadamay mo at kung sino-sino pa. Diyos ko, madam. Okay pa po ba? Okay pa po ba ang takbo ng utak ninyo, madam? Alam mo, sila lang ang may control. Di lang kasi kami pag nagbibigay dito, mga donation, na may mga, yun na nga, sabi ko kung sino taga Bilyasis, may simbahan kay maganda. Doon simbahan na nagpapagawa niyan, ang tita ng asawa ko. Pati ang pagpapagawa ng simbahan ng tita ng asawa mo, ikinukwento mo. Madam, ang issue po rito ay ang package lang po. At ang pagsaoli ng package sa inyo. Wala na po dapat kayong dapat na kinukwento o kung ano-ano pa. Kung kayo po ay nababas, deserve po ninyo yan. Kasi the way po kayo magsalita ay kitang-kita ang kayabangan po ninyo. Sa totoo lang, kitang-kita ang kayabangan ninyo, madam mata pobre. Sana wag ho ganyan. Tumutulong po kayo pero parang bukal lang sa bunganga ninyo. Labas sa bunganga ninyo pero wala sa puso ninyo. Kasi kung kayo po ay tumulong, hindi nyo na kailangan na, oy nagpagawa ako ng ganito, oy nagpaano ako ng ganyan, ay nagbigay ako ng ganito. Hindi po kaaya-aya yon. 'Di ba? Masabi nga sa Kristiyano, pag ikaw ay tumulong, mas maganda yung tahimik lang para yung blessing ay marami. Pero sa the way ng ginagawa mo, madam, ay hindi ho kaaya-aya. Marami ho kayong nasasagasaan. Pati ho mga mahihirap na tao ay nasasagasaan ninyo. At lalo na yung tawagin ninyo, ang isang pugong biyahero, no, na tumutulong lang naman sa kapwa natin Pilipino, 'di ba? Ay tawagin ninyong aso. Yan ay hindi ho maganda. Asawa ko. Kaya nakakatawa eh. Kaya ngayon, anong gusto ninyo? Magpagulo tayo? Ipatanggal natin yung lisensya mo, Paul? You are Porket po ba na ibabalik po sa inyo ang package ninyo? Kailangan pa talaga magkaroon kayo ng pagbabanta na ganyan na ipatanggal ang lisensya niya o magkatulpuhan? Ano po ba ang naging pagkakamali ni Sir Paul? Di ba po, ibinalik naman po sa inyo at gusto po niyang isaoli sa inyo ang binigay niya? Kasi hindi niya po kayang ipamahagi ang binigay niya na nagkaroon ng ganitong senaryo. Di ba? Kahit naman po sinong mga charity, pag once hindi maganda ang pinagmulan o pinanggalingan na itong ipamimigay, ay hindi ho kaaya-ayang ipamudmod o ipamigay natin sa mga mahihirap. Kasi ho parang ano pa niyan dating pa niyan na, ay kung hindi pa dahil sa amin, hindi kayo makakatikim ng ganito. Ay kung hindi dahil sa amin, hindi niyo mararanasan to. Kaya ho hindi ho pinamigay. Kasi ho ayaw nila na makarinig sila na hindi pa makanais-nais na salita mula sa bibig ninyo. losing only the poverty. Kasi dito sa Amerika, dito magsalita ka doon, Inglesin mo. Dali, Diba, naghanap pa siya ng kakampi niya. Naghanap pa po siya ng kakampi niya para lang tapos mag-English. Ikaw nga, pwede ka naman magsalita ng English, bakit kailangan mo pang magtawag ng kakampi mo para mag-English? Eh, nasa Pilipinas naman po ang ano ninyo. at least, o di, kay dili na ganahan sila ng inana mo, puna ako ba na di. Ang pugong biyahero, Ma'am, dapat mag-ingat sa usok. inana mo, puna ako ba na di. Ang pugong biyahero, because you are using guys, unsa ka ng Bisaya sa, anong tawag niyan, kapobrehon? Kapobrehon ba na? Ano pang gusto ninyo? Pati tax, natin, ipaayos? O yan si Ma'am Flor, courtesy of Ma'am Flor, Bisaya din yan, taga Bohol. Sila ang nasaktan para sa akin. Ako hindi ako umiyak. Ngayon ko lang after nag-George na sa daming message, mga tawag sa akin na naawa sa akin. Na wala naman akong purpose na sumikat. I'm not a vlogger. Wala, yun nga po eh. Hindi nga po kayo vlogger. At sabi nyo, wala po kayong purpose na sumikat. Pero yung bunganga ninyo ay walang tigil ng kakasalita. Talagang pinaninindigan mo ang salitang you have a big mouth. Kasi the way kang magsalita, no? Para kang para kang wala na sa katinuan.
ng mga pinagsasabi mo na kung sino-sino ng mga ano mo dyan sa, ano mo na, keso narcissist, keso sa ganito, hindi ka pala nasaktan. Pero bakit ikaw ang parang, parang nanggagalaite? Hindi ka umiyak. Pero bakit para kang gigil na gigil sa nangyari na ibabalik sa iyo yung package? 'Di ba? Dapat po sana ikinip nyo na lang po yung bunganga ninyo. Kasi humingi na po ng apologize sa inyo si Sir Paul. 'Di ba? At pinaliwanag naman po sa inyo ang dahilan. Ngayon kung nababash po kayo rito, kasi po, yan po ay dahil sa mga lumalabas sa mga bunganga ninyo na hindi kaaya-aya. 'Di ba? Porket mahirap, porket ba sila ay tumatanggap ng charity o ng mga padala ng mga sponsor, ay may karapatan ka na magsalita ng ganyan. Bukod tanging ikaw lang, madam, bukod ikaw tangi lang ang nakapagsalita ng hindi maganda sa kay Sir Paul o sa team ng Pugong Biyahero. Kaya guys, ito awareness po to sa mga sponsor din at sa mga iba pa pong na mga charity na kung sakalin man po magkaroon din ng ganitong accidentally na senaryo na ang mga sponsor ay may ganitong case o ano man sana maging aral po sa atin to, no? Ito po ay awareness po. Maging aral po sa atin to talaga. Yan ang buhay ko. Matulog ako, gumising ako, walang pakialam. Hindi ka ako magluto ng pagkain eh. Kanya-kanya kaming bili. Ganyan ang buhay ko dahil nasa isentry. Tira mo, pati ang ninyo sa lifestyle ninyo, kinukwento nyo, hindi naman po dapat. Di ba? Retired military kami. Tapos, pa rin kami sa government. Hindi ako nag-inactive. Ngayon, ano bang gusto niyo ipalabas? Ngayon na-analyze ko, you are using taga-bundok. Kaya nga, first time in my life, yung nakita ko ang kapobrihon. Ayan nahirapan ako ng mga lalim na pang-Bisaya. Kapobrihon. Malalim ba salita yung kapobrehon? Binigyan mo lang talaga ng diin. Ganun ka lang manlait sa kapwa mo. Ganun ka lang manlait sa kapwa mo. Sa totoo lang. Hindi naman ako nagsabi magnanakaw kasi sabi ko, naka-record kami ni Pugong. Ang dami nagsalita yung taga-California na, hindi ko naman sila kilala. Anong gusto ninyo? Abo tayo magtolfo, lilipad ako dyan, magkurti tayo para wala ng buzzer. Sabi kayo, do it, I'm facing lahat. Hindi nyo po kasi maiiwasan na hindi po kayo mabas. Kasi sabi ko nga po, yung the way ninyo po sa pananalita ninyo, kasi nga po pag galit po talaga ang isang tao, ay nakakapagsalita talaga ng hindi maganda. At yung sabihin ninyo ang mga mahihirap na tao dito sa Pilipinas na tinutulungan, no, na kung hindi dahil sa mga sponsor dyan sa Amerika o sa bansa dyan sa Virginia, ay wala rin naman. Pangit ho pakinggan ho yun. Masyado hong ninyo nilurakan ang mga Pilipinong mahihirap, no? At pati naman po ang porpis, idinadamay ninyo po ba? Eh, hindi naman ho kasali dito yan sa usapin sa issue ninyo sa package. 'Di ba? Napakalayo po ng reaksyon ninyo doon sa nangyari sa inyong dalawa ni Sir Paul. Dapat to between you and Sir Paul lang po yan na issue na yan. Pero dahil malaki nga ang bunganga mo, nasabi mo nga malaki ang bunganga mo at sasabihin mo kung ano ang gusto mo, pues accept the fact na makakarinig ka talaga ng bashing dahil po sa pag-uugali ninyo. Dahil sa asal ninyong mata pobre at mayabang, no, porket nandyan sa ibang bansa ay may karapatan na kayo na manghamak ng inyong kapwa Pilipino. Sabi nyo pa nga, isa kayong Kristiyano, pero hindi ho na nakikita ang pagiging Kristiyano ninyo the way po kayo sa pananalita. Magsabi kayo, do it, I'm facing lahat.
Diba may commercial pa? Marinig man ninyo Bahrain, Dubai, Pakistan, Saudi, buong ng unit ng Army, military, Army, Navy, unit. Pati po yung mga tao na wala naman pong kinalaman dito sa senaryo ng package o issue ninyo ni Sir Paul ay dinadamay ninyo. Pati ang mga army na wala naman ho, kayo po ay isa na sa mga nagtatrabaho o asawa ninyo na nagtatrabaho sa army. Dapat ho hindi nyo na yan iniyayabang pa. 'Di ba? Blessed na ho yan dahil yung asawa nyo po ay nagtatrabaho sa army. At kayo po ay maganda ang pamumuhay ninyo diyan. Pero yung iyabang ninyo pa po yan, kung ano ang pamumuhay ninyo diyan, eh talagang makakarinig po kayo ng bashing. Sa totoo lang, makakarinig kayo ng basher. Kasi sa ginagawa po ninyo. Panay kami na mabakbak ng asawa namin sa girahan. Kaya wala sa Madam, iba po ang gerahan sa totoong gera dito sa SOCMED. Dito po sa SOCMED ay laway-laway po. Dito sa SOCMED ay inilalaban po rito ang mga mali. Iba po yung gera na gera sa mga army. Naku madam, okay pa po ba kayo talaga? Nagmumukha na po talaga kayong may tama na madam. Mga hindi naman po dapat na sinasabi ay sinasabi ninyo. Iba po yung gera, yung totoong gera, sa gera dito sa SOCMED. At dito po ay ang pinaglalaban po rito ay ang kayabangan ninyo at pang-aalipusta ninyo sa mahihirap na tao at lalo na kay Sir Paul. Kaya deserve nyo po talaga. Deserve nyo makarinig ng hindi magagandang feedback po sa inyo. Dahil sa pag-uugali po ninyo. vocabulary ko, kaya lang napintuhan ng mga kaibigan ko, lalo na sa church. Aywan ko ang mga pari dito kung nakita ba. Pati yung mga pare, pati dyan mga church. Kasi ho siguro dahil nga po sa bunganga ninyo, madam, hindi po sila maapektuhan kung hindi po malaki ang bunganga ninyo. Sa totoo lang. Kung itinahimik ninyo na po yung bunganga ninyo, sa umpisa pa lang na nagsalita na si Pugong Biyahero, humingi na po ng apologize sa inyo at ipinaliwanag naman po ang mga dapat na ipaliwanag at dapat hindi na rin kayo sumasagot sa mga basher, pero wala po binasagot nyo po yung mga basher at talagang gusto ninyo na kayo ang paniwalaan, kayo ang panindiga, kayo ang intindihin. Kumukuha kayo ng simpati pero hindi ho simpati ang nakukuha ninyo. Bashing po ang nakukuha ninyo. Basher ang nakukuha ninyo. Kasi yun sa mga bunganga ninyo. Sabi ko nga, itong ang senaryo na to, between you and Sir Paul lang po to. No? Sa team lang po to ng Pugong Biyahero. At sabi ko nga, humingi na po ng paliwanag sa inyo, humingi na po ng apologize sa inyo, inisa-isa na po at maayos naman po ang pagpapaliwanag, pero hindi nyo po matanggap kasi natamaan yung ego ninyo. 'Di ba? Natamaan yung ego ninyo, kaya ayaw nyong i-accept. Okay na siguro, okay na, naging okay na kayo, naayos mo na, pero itong mga nagbabash sa'yo kasi, hindi mo matanggap na nakatikim ka ng ganyang bash, Kasi paano? 'Di ba? Yung bunganga mo kasi, hindi mo itinitigil. Dapat itinigil mo na yung bunganga mo. Dapat hindi ka na nagsasalita na kung ano-ano pa at nagyayabang kung ano ang narating ng pamilya mo o naitulong ng pamilya mo at ng mga kaibigan mo. Kasi labas na po yan sa issue. 'Di ba? Pero dahil mayabang ka, dahil sa gusto mong makakuha ng sympathy ng mga tao, ayan, dumadami at dumadami ang reactionist at dumadami ang mga basher mo. Dumadami ang basher mo dito sa SOCMED dahil sa bunganga mo. Lalo na kung ang mga kapwa nating mahihirap na Pilipino ay iyong niyuyurakan. Sa totoo lang, madam, no? Ang purpose ay government, po yan. Hindi po yan na government. Nasa government po yan.
At ang tinutulungan po ni Pugong Biyahero ay ang mga tao na hindi abot, no? Hindi abot ng ating gobyerno. At ang purpose po ay nasa nasa maayos po na programa yan. Huwag ho kayong ganyan, madam. Nuknukan ho ng yabang ninyo at napakamata pobre ninyo. Iisa lang ka mo ang anak mo pero parang hindi ka masaya sa buhay mo. Ha? Kung ikaw ay kinikilala at ginagalang dyan sa lugar mo, pues dito talaga sa SOCMED, makakarinig ka ng hindi maganda dahil sa inaasal ninyong ng pag-uugali nyo, madam. Ang mga pari dito, nakita pa? Siguro dahil pinalaki ninyong issue, karapatan ko rin yun hanapin ang sarili ko. Hindi po kami nagpalaki ng issue. Ito po ay reaction namin, mga reactionist dito sa SOCMED, dahil po sa ginagawa ninyo rin po na hindi maganda pakinggan, no? Ang panglalait, ang pagmamata pobre, ang kayabangan po ninyo. Kaya kung kayo po ay nakakarinig ng ganito na mga reaction namin, ito po ay dahil din po sa bunganga ninyo. Sa totoo lang. Tapos pa nag-usap pa tayo, Paul, na kaya pala ito atat na atat para ipahiya mo ako. Trial ko lang yun dahil nasabi ko, di ko na ibigay. Ay, hindi po ganyan si Sir Paul. Hindi po ganyan si Pugong Biyahero at ang team nila na mamahiya. Hindi po sila ganyan. Napakabait po ng isang Pugong Biyahero. Siya po ang #1 charitable dito sa Pilipinas na talaga namang maraming nang natutulungan. Ha? At kung talaga naman sa pagtulong, wala po talaga tayong masasabi sa kanya dahil kahit ultimo ilog ay tatawirin niya para lang po makatulong sa mga kapwa nating Pilipinong mahihirap. Hindi po siya ganyan tao na mamamahiya. Siguro sa tingin mo napapahiya ka kasi nga po, 'di ba? Ibinalik nga po yung package sa iyo at ayaw nang tanggapin nila Sir Paul kasi nga po hindi maganda. Hindi na maganda, hindi na healthy sa utak nila na pagkatapos mo magsalita, pagkatapos mo magsabi na sila ay ninakaw o parang nabaliwala yung package mo, no? Hindi na po healthy sa kanila na ipamigay pa po yun. Kasi baka more than worse pa ang marinig nila mula sa bunganga mo. Kasi ngayon pa nga lang nakikita na kung paano ka manglibak ng tao, kung paano ka manlait sa mga taong mahihirap, 'di ba? Kaya tama lang na isaoli ni Pugong Biyahero ng buong team niya ang bigay mo. Kasi hindi talaga maganda. Kahit ako, ibabalik ko talaga yan. Ihagis ko pa yan sa iyo dyan. Sabi ko, di ko na ibigay yun sa association dito sa Virginia Beach kasi mayaman sila. Ayun nga, isang nagsabi ano nangyari sa akin, doktor yun, one and only child lang yun. Yun yung mga yan, ang tawag dito sa amin, Tidewater, Virginia Beach. Yabang na ito magsalita. Pamilya namin, bawat individual namin. Ngayon, I'm asking you, sinong nakakahiya? May padrama-drama pa kayo na nag-ano ako yung magnanakaw. Wala na ako kinikwentang magnanakaw. Sabi ko, kung walang kumuha, siyempre kung walang, hindi makita ang box ko. Di ba nung ko yan? Bali, early morning ng Monday ako tumawag saan? Kaya ngayon, sino nakakahiya sa ating party? Ako na tumulong? Ikaw ang nakakahiya. Dahil ikaw ang para kang kung hindi agad nakita yung box mo, just take a time. Kung nasaan yun. Kasi nga sabi ko nga, maraming ginagawa yan si Sir Paul. Marami yung katransaksyon. Dapat naghintay ka man lang kung kailan nila yung box mo. Hindi yung nagmamadali ka. Atat ka rin Sa totoo lang. Atat ka at gusto mong iyabang kung ano ang naibigay mo. Yun. Worth it yun, sabihin lang ninyo, tag 250, kahit pa 5 pesos. You have to be thankful kasi di ko kayo kilala di nga kayo.
Yun nga eh, hindi mo sila kilala. Pero kung makapanglait ka sa kanila, kung makapagsalita ka sa kanila, akala mo naman, kilalang kilala mo na. First time mo lang tumulong sa kanila, pero akala mo naman milyon ang naibigay mo. Kung makapanglait ka. 'Di ba? Mas nakakahiya ka dahil ikaw yung sponsor na nuknuk ka ng yabang, ikaw yung sponsor na napakamata pobre, ikaw na nga yung nakisuyo, gusto mo pa ikaw pa yung anuhin, suyuin? Nagpaliwanag na sa'yo si Sir Paul, nagsalita na, humingi na ng pasensya. Mayabang ka lang talaga. Tangkol kasi di ko kayo kilala eh. Di na kayo kilala dito sa film sa sa Virginia Beach ng Pugong Biyahero eh. Nagkataon lang. Malamang hindi talaga kilala dyan sa Amerika. Sa dami ba naman natin dito sa sa buong mundo? Hindi naman lahat eh. Hindi naman lahat kilala talaga. Pero siyempre ikaw na nakatulong ka, na ikaw na dapat ikaw ang magpapakilala sa kanila. Pero ikaw yata gusto mong sumikat ka, kaya ayan, atat ka. Atat ka, sa totoo lang. Gusto mong magmayabang dyan sa asosyon ninyo, dyan sa community mo dyan sa Virginia, kaya atat na atat ka. Atat ka. Ayan, tuloy na pala mo. O ako talaga, ihagis ko pa sa'yo yan. Last summer it happens. Tapos binigyan ninyo ng issue dahil sinabi ko, inano ko dito na it's a neglect. Totoo naman eh. Pupunta pa kaya yun doon kayo sa bundok kung wala kayong bayad? Oh, 'di ba? Kung sobra ka makapagsalita, hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng mga charity. Madam, lalo na pag ganyan na pinupuntahan ang mga lugar at tatawid ka ng ilog. Hindi nyo alam kung ano sakripisyo ng mga yan. Hindi nyo alam kung saan nagsimula ang Pugong Biyahero. Hindi nyo alam kung ano ang pinagmula ng community nila kung makapagsalita ka ng ganyan. Kaya nga kayo. Hindi mo alam. Pero dahil nga mayabang ka, 'di ba? Dahil nga mata pobre ka, kaya ayan ang pananaw mo sa buhay. Mayaman eh. Di ba ninyo na-realize yung sinabi ninyong ako malaki ang bunganga ko, panindigan ko yan. Because of your Oh, sa laki nga ng bunganga mo, madam. Ang dami mo po nasasagasaan. Sa laki po ng bunganga ninyo, marami po kayong nalibak na mga Pilipinong mahihirap. Sa laki po ng bunganga ninyo, kaya maraming mga nagre-reaksyon sa amin dito sa SOCMED dahil sa kayabangan mo at sa pagiging mata pobre mo. needs to avoid paying tax in America. Who is smart now? O yan, sumagot kayo dyan. Ako tong tumulong na wala akong input. Normal po kayo po ang magbabayad ng package, ng tax kasi kayo po ang nagpadala rito. Alam nga naman po si Pugong Biyahero po ang magbabayad, hindi naman po kayo kilala. Siya po ay siya po ay inyo lang pong tinutulungan o tutulungan sana kaso hindi naging successful dahil po sa bunganga ninyo na napaka mata pobre po ninyo. Ikaw lang talaga dapat magbayad ng tax kasi ikaw ang magpapadala. Kung si Pugong Biyahero ang magpapadala, siya ang magbabayad ng tax. Ikaw ang nagpadala, kaya ikaw magbabayad ng tax. Ano gusto mo? Bayaran pa ni Pugong Biyahero yung tax nung cargo? Akala ko ba baliwala sa'yo ang pera? Akala ko ba baliwala sa'yo ang pera kasi okay naman ang family mo eh. Parang hinahabol mo yata ang bayad ng tax pa. 2 weeks ako sa Texas, ikak-ikak pa ako doon dahil na-slide ako. Di ba? Pating nangyari nangyari sa'yo sa ibang bansa, sa ibang lugar, ikinukwento mo. Eh wala naman po yan dito sa issue ng pagbabalik ng box sa inyo. Sa banyo, ganito lang boses ko, di ako galit. Kunwari kayo, masarap kayo makipagsalitaan, ayun pala, may purpose. Ang ganda pa naman sana ng namin, bukal namin ngayon, ang community ng Virginia, lahat ng mga military, gusto kayong ipakuan. Kami na naman kayong babalik sa inyo. Sa dami namin dito, sino bang gusto magtulong sa inyo? Kami dito lang sa grupo lang namin, di lang Amerika ang hawak namin.
Ayan. Yan nga guys, yun na po ang huli nating reaction, no? Ito na po ang huli nating video. Ano na lang po natin ulit sa susunod na vlog ko, no? About dito sa kay Madam Mata Pobre. Alam nyo, Madam, sabi mo nga, ikaw ay malaki kayong community. No, malaki kayong community diyan sa Virginia. Meron po tayong mga talagang masasabi natin na legit, no? Legit na pwede ninyong tulungan, katulad ng UNICEF, ng mga ABS-CBN Foundation, JMA Foundation, at kung ano-ano pa po, ano, o Bantay Bata Foundation. Marami po yan, no, dito sa Pilipinas na pwede ninyo pong tulungan. Hindi lang po dito sa Pugong Biyahero na talaga naman na pinag-iinitan ninyo. Kung kayo po ay nasira ang reputasyon ninyo, sabi nyo nga, ganun din po ang reputasyon ng isang Pugong Biyahero. Na dahil sa malicious nyo rin pong salita na sinasabi ninyo na si Pugong Biyahero ninakaw o nanakaw ang inyong bagahe, hindi naman po na ninakaw. Kumpleto naman po at nais pong ibalik sa inyo ang inyong bagahe, no? Sa tingin ko rito, kayo po ay naapakan ng inyong ego dahil sa nangyari. Kaya guys, sana maging awareness po tayo sa mga sponsor na ganito ang pag-uugali. Hindi po tayo basta-basta pwede kumbaga, wag ho tayo basta-basta tumanggap ng mga sponsor, lalo na ito ay galing sa ibang bansa at makapagmando, no? Akala mo naman talaga naku po, Madam, iwasan na po natin, baguhin na po natin ang ugali natin. Kung ayaw nyo pong makarinig kayo ng basher dito sa SOCMED. Kasi nga po, kayo rin po ang naglikha ng basher sa inyo. Kasi ang usapin na to dapat ay between to you at kay Sir Paul lang o sa team Pugong Biyahero lang dapat ito. Pero dahil sa laki nga ng bunganga mo, no, nasabi mo, you have a big mouth, kaya kung ano-ano nang lumalabas sa bunganga mo, at hindi nyo po kami hindi nyo po kami pwedeng sabihan na huwag kayong reaksyonan, lalo po kami ay nasa SOCMED at ito po ang trabaho namin ay mag-reaction po sa inyo. Kaya nga guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sana ho, masundan ko pa po itong episode na to, na sa ganun ay maging awareness po talaga sa mga sponsor ito na wag naman sana gawin o gayahin ito si Madam Mata Pobre, no? Kasi maraming ganyan guys, sa totoo lang, maraming ganyan na pag nakatulong na akala mo na kung sino. Sa totoo lang, pag nakatulong na akala mo na ipag-aari mo na yung community na yon. Pag nakatulong na akala mo na pwede mo nang manduhan yung tao na yon. Wag po sana ganun tayo, no? Iwasan po natin lalo na sa mga sponsor, no? Sana always be humble. At pag po kayo po ay gustong tumulong, sana bukal po sa puso ninyo at sa kalooban po ninyo. At nawa ay talagang ano man po ang kumbaga may nagkaroon ng konting problema, nagkaroon ng hindi na konting aksidente o hindi agad na yung inyong mga padala, kausapin nyo po muna ng maayos bago ho kayo magwalwal dito sa SOCMED. Nang sa ganon ay hindi nyo maranasan ang naranasan ngayon ni Mata Pobre. No, ito si Madam Mata Pobre. Ayan nga guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa lahat na nandito. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa akin. Nawa po lagi tayong gabayan na ating pong may kapal. Maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye!